Ang daming beses ko na kinababalik dito sa Tanyor na to Eh, hindi naman nawawala yung problema na sasakyan. Bili kami ng bili ng pyesa. Oo. Hindi bali kami bumili ng pyesa sana ho. Ma-pinpoint lang kung ano talaga yung sira. Yung problema. Kasi syempre, gastos ng gastos Oo. naman ho yan Magkano ho ba kayo Abala, nun? gastos. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Dahil po sa ako'y pinapanood palagi ni Kuya Abel at saka yung pong kanyang girlfriend. Ano po ba pangalan ng girlfriend niyo po? Ano Josie po, Josie. Ate Josie, palagi niyo po akong pinapanood sa mga vlogs ko. Hindi na po kayo napigilan. Ako po yung dinayo niyo na po dito. Eh wala man lang ako naipakain po sa inyo. Pasensya na po kayo. Wala ho problema. Wala. O taga saan po kayo, Kuya Abel? Taga saan po kayo? Laguna po. Laguna. Saan pong lugar po sa Laguna? Magdalena ho. Eh, ano po yung Magdalena? Saan po ba yun? Hindi ko yata alam yun. Ito, magkakalapit lang po yun. Bayan ng Pagsanhan, Santa Cruz, Magdalena, Liliw, Nagkarlan, Liliw. Maayhay. Adi kanina po, diyan kayo dumaan sa likod. Oo, kasi yan yung pinakamalapit eh, no? Oo, Saka walang traffic. Wala akong traffic. Eh, kaya lang yung sasakyan nyo, ganun-ganun yung andar. Eh, hindi ba kayo nahirapan? Maayos malakbo siya. Yun nga lang ang binur niya. Tataas, bababa. Tataas, bababa. Parang spaghetti po, ano? Spaghetti pataas at pababa. Pero kaya bigyan mo ako ng konting background. Ano po ba yung mga ginawa diyan sa sa Magdalena, Laguna? Nung magsimula ako kasing magkaroon ng problema yung makina, yun nga, yung ang minor niya ay misay nataas, misay nababa ng sobrang hina ba. Oo, halos Napati namatay. body, nayayanig siya Nagbabibrate, oo. Dinala ko ngayon doon sa Talyerudo sa amin, sa aming bayan. Oo. Ang sabi niya, palitan na muna natin ng ng fuel filter. Fuel filter. At baka daw marumi na ay nagbabara daw. Eh pero ito Kuya Abel, kasi itong mga bagong sasakyan ngayon, yung mga Vios na yan, wala na po yan yung fuel filter na bilog na kulay itim na gano'n ha. Yung mga Mahaba fuel ho siya. injected, Oo, ang naputi. fuel filter niya nandun sa tangke. Nandun mismo sa pump, doon sa Doon mismo assembly. tinanggal mismo yung sa ibabaw Oo. ng tangke. So, nagkalas pa sila ng tangke. Binuksan yun. Pati yung upuan sa likod. Pati upuan. Eh, doon pa lang malalaman nila kung tama yung kanilang hinala. Kung marumi talaga yung filter. Marumi po ba? Meron din yung dumi, pero sa tingin ko hindi Hindi sapat yun. para yun maging dahilan ng Yung ganun-ganun makina. niya. Oo. Oo. Tapos ano pa po ginawa pagkatapos doon sa fuel filter? Nung sumunod, kasi kaya ho naman pinalitan ng fan belt yun, kasi naramdaman ko kapag umaandar yung aircon, may oras na para bang hirap umikot ba? Oo. Yun naman, sinabi ko lang sa mekaniko yung nararamdaman ko. Oo. Pero ang sabi niya, palitan ng Palitan na rin daw yung fan belt. serpentine belt. Isang belt lang naman Oo. po yan. Oo, tulad nga nung sabi ko sa inyo kanina, pag gumagana yung aircon kuya, stress talaga sa engine yan. Pinapahina niya ng konti yung engine. Kaya kailangan magtatrabaho yung idle control niyan. Itataasan na niya. Kaya lang yung engine support nyo ay matitigas na. Kaya kapag ka nararamdaman yung gumagana yung aircon, nanginginig, nararamdaman nyo ngayon sa body. So ang cause po nun ay yung inyong engine support ay matitigas na. Buo pa, pero matitigas na. Kaya yung vibration ng engine, nararamdaman mo. Kapag bumili po kayo ng bagong engine support, malambot yon. Hindi naman yung malambot na parang tinapay. Sakto yon para hindi mo maramdaman yung nginig. Sige kuya, pinalitan ng belt. O pagkatapos nun, ano nangyari? Naayos po ba yung baba taas ng minor? Wala ganun pa rin po Kaya bumalik po ako doon sa talyer. Oo. Ngayon ang sabi niya, Pangilang balik nyo na po yan? bali, tatlo na. Pangatlo na yun. tatlo. Sige po. Ang sabi niya sa akin, linisin muna natin ang throttle body. Okay. Baka sakaling makuha sa linis Oo. para hindi ka gumastos ng malaki. Ayun. Okay naman yun. Dilinis ngayon si throttle body. Oo. Tinesting niya. Lagi naman niyang niro-road test yan Pagka Opo. may ginawa siya sa sasakyan. Okay daw. Di uwi na ako. Kaso, pagka ginagamit na namin, ganun pa rin. Oo, Taas baba pa rin. Oo. So sabi niya, sira na ang throttle body niya. Oo, sira na. Ngayon, nagkasundo kami na siya ang Hindi, bibili. babalik ulit kayo noon. Kasi yung pangatlo, pang-apat, ngayon ito na, pagbalik nyo, pagpalit ng throttle body, pang-lima na yun. Ano daw po ang sabi niya? Hindi, nagkasundo kami na nung pagbalik ko, bibili siya ng throttle body. Ngayon, yung naabot na ng mahigit isang buwan, hindi raw siya nakakapunta ng Manila. Okay, oo.
Ngayon, dahil nainip na ako, kasi nga, minsan namamatay pa nga, sa sobrang hina ng minor, nakita ko sa Shopee, meron palang ganyan. Na throttle body. Oo. Oo. In-order ko ngayon, Oo. bago ko ipinakabit sa kanya. Oo. Pagkakabit, Ang sabi niya sa akin, meron pang isang pwedeng masira dyan, ignition coil. pero pagkakabit, hindi pa rin po nagbago. Hindi rin nagbago eh. Oo, di ba? Kasi ito na yung throttle body, mga kapatid. Oh. Ito yung original. Kaya nga sabi ko kay Kuya, i-preserve niya to, balutin niya ng plastic, lagyan lang ng langis yung ito, yung pinaka-mechanism, itong mismong throttle, yan, para ma-preserve niya. At kung dumating yung panahon, masira yung binili sa Shopee, pwede pa rin po itong gamitin. O sige Kuya, anong nangyari pagkatapos nun? Wala pa rin mo eh. Ano daw yung pwede pang masira ulit? Ignition coil nga raw. Gusto ignition niyang palitan coil. yung apat Oo. na ignition coil. Ipinakita ba sa inyo kung paano i-testing yung ignition coil, yung hindi ka dadaan sa data stream? Kasi Kuya sa scanner, malalaman mo kung gumagana ng maayos ang mga ignition coil. Makikita yan dyan kahit na walang check engine. Kadalasan po kasi yung mga ignition coil kapag ka nasira, wala kang ma-read na check engine sa scanner. Pero makikita mo kung yung mga ignition coil na yon ay gumagana sa scanner po, doon sa data stream. Iniscan po ba niya? Oo, naka-apat na scan yata yun May eh. bayado ba yung scan sa kanila? 500. Ay, mahal. At sa akin, walang bayad ng scan pagka subscriber eh. Nagkamali pala ako Nagkamali ako Oo, ng ano po? sinabi sa inyo kanina. Oo. Pagkatapos palang mapalitan ng throttle body, Oo. binuksan ng injector. Yung mga injector. Injector Oo. muna. Pero binunot din niya yung mga ignition coil na yun. Mm. Ngayon, dilinis nila yung Injector. injector. Oo. Sabi nila, baka marumi lang ang injector. Okay, opo. Doon pala niya sinabi sa akin na nung ibalik na uli, kung may problema pa yan, malamang ignition coil na. Ignition coil. Oh. So malamang, hindi pa sigurado. Oo, hindi pa sigurado. Nag-isip na ako na nag-isip. Sabi ko, ang daming beses ko na kinababalik dito sa Tanjor na to ah. Hindi naman nawawala yung problema na sasakyan. Bili kami ng bili ng pyesa. Oo. Hindi bali kami bumili ng pyesa sana ho. Ma-pinpoint lang kung ano talaga yung sira. Yep. Nag-isip na ako na nag-isip. Sabi ko, ang daming beses ko na kinababalik dito sa Tanjor na to ah. Hindi naman nawawala yung problema na sasakyan. Bili kami ng bili ng pyesa. Oo. Hindi bali kami bumili ng pyesa sana ho. Ma-pinpoint lang kung ano talaga yung sira. Yung problema. Kasi syempre, gastos ng gastos Oo. naman ho yan Nakamagkano ho ba kayo Abala, nun? gastos. Nakamagkano na kayo? Estimate ko, baka mga 12,000 ang 12,000. mahigit, ganyan. Maliit pa rin. Ay kasi Oo, nga, maliit pa rin. ang pinagbubulat nga lang naman sa Yung tingin ko minor naman lang. kasi hindi malaking problema yon yung Oo. taas-baba ng minor eh. Oo. Kasi pag ginagamit naman ng sasakyan, Oo. maayos naman tumakbo. Yung pagdating nyo rito kanina, nung na-meet ko kagad kayo, naabutan ko kayo sa labas eh. Binanggit ko kay Kuya kanina na minsan yung maliit na bagay, nane-neglect nilang i-check yon, yung pala talaga yung problema. Kaya nga po, nung umuulan-ulan kasi dito, nasa labas pa si Kuya, sabi ko, gawan nyo ng paraan na makapasok dito yung Vios. Ito po yung Toyota Vios. Kaya dito, nung nakapasok na, inis-ka namin, ayun, nakita ko yung maliit na bagay pala talaga yung problema. Nasaan po ba yung maliit na bagay na yun? Nakapagpabili tayo. Opo. Ito na ito na po, ito na yung maliit na bagay mga kapatid. Ito yung ECT at ito po yung na-scan talaga ng scanner. Doon po sa gumawa kay Kuya, hindi ko po kayo sinisisi. Sana po manood kayo kasi malamang hindi nyo lang alam yung problema. Na kapag ang ECT po kasi ay nagkaroon ng sira, halimbawa ito ay nag-open, walang magko-command sa ECU na ikaw ay mainit na o malamig pa. Na nandoon ka pa sa closed loop or doon sa open loop. Napaka-importante po ng ECT. Ito kasi ang magsasabi sa computer, hoy, inormal mo na ang pasok ng fuel sa akin. Inormal mo na yan dahil ako ay mainit na. So, iyon po ang trabaho ng electronic coolant temperature sensor. Pagka walang ECT, sa umaga, pagka in-start mo engine mo, kung wala ito, mababa minor mo. Magiging lean ang pasok ng gasolina. Kailangan sa umpisa pa lang sa umaga pag-start mo, medyo mataas ang minor mo para mabilis siyang uminit at ma-reach niya yung normal operating temperature ng inyong engine. Napaka-importante po niyan sa mga naka-ECU dahil kailangan makuha niya kagad yung normal na temperature para lahat ng mga electronics dyan, pati yung mga modules mo gumana rin ng tama. Hindi nila to na-check. Di po. Kapag naranasan nyo yung naging problema ni Kuya na baba ang minor, taas baba ang minor,
the whole day, hindi talaga nagbabago kasi nga, sira ang iyong ECT. So, siyempre, walang nag-command ngayon doon sa computer box mo na nandoon ka na sa normal operating temperature. Ito yung nakuha nating langis dito sa Toyota Vios ni Kuya Abel. Oh, Kuya Abel, ayan, tignan mo. Parang diesel yung makina mo. Every ilang kilometers po ba kayo mag-change oil? Ilang gamitin? Oo. 7 months na pagtatagal. Kaya nga po kanina, nung ito ay hinawakan ko, puro sludge na yung kanyang yung oil cap. Ayan, puro sludge po. Tingnan nyo, lapit mo. Oh, dito pa lang yan. Kaya sabi ko kay Kuya Abel, i-change oil natin, lagyan natin ng magandang langis kasi malayo kayo, nandiyan pa kayo sa Laguna, diyan sa bundok, no? Bundok yung dadaanan nyo eh. Oo, talagang kailangan nyo ng magandang langis. So ngayon, nag-engine plus ako, bihirang-bihira akong gamitin ng engine plus. Ginagamit ko lang yan pagka talagang ang inyong engine oil ay sobrang itim na. Gagamitan natin ng engine plus, yung plusing natin, para sumama lahat yung mga dumi na nakakapit dyan sa inyong makina. Ang langis na ilalagay natin dito, yung kapartner din to ng Repsol. So, try natin, isa to sa pinakamagandang langis din. Meron pa rin naman tayong Repsol dyan. Ito pong iSynth, dahil hindi naman kayo nakagamit pa ng Repsol, ano sir? So, ito na muna, itong iSynth 5W30 ng Eni fully synthetic ang ating ilalagay. Dito po sa Toyota na to. Halika, tingnan mo. Ilapit mo, Kuya Abel, tingnan mo. Ayan dito pa lang ay sobrang dumi na. Huwag mo harangan. Ayan. Nakita nyo, ang dami na pong sludge niyan. Kaya susunod, pag bumalik ulit kayo rito, linisin natin yung ibabaw niyan. Pero ngayon, safe na kayo dahil nalinis na natin yung inyong BBTI solenoid. Kaya magiging maganda andar niyan. Mawawala yung atrasado niyan. Kasi pagka dumumi, itong BBT solenoid na yan, pwedeng sobrang advanced ka minsan, pwede namang naatrasado ka. At ang isang pinaka-importante para malaman nyo kung may problema or barado, ang inyong BBT solenoid ay hard starting po ang inyong makina. Kaya lang kasi minsan may mga scanner na mahinang klase talaga or hindi naka-update, kaya siguro hindi nila nabasa yung ECT. Pwedeng ganun po ang nangyari kasi sabi nyo nga malaking shop sila. Baka mamaya yung kanilang scanner ay hindi nag-update o ngayon hindi nabasa itong mga problems ng mga bagong modelo ng mga sasakyan. Any oil. Dito sa Autoruns lang meron yan. Ano pakiramdam mo nung ma-change oil? Sa ngayon, sa tingin ko, mukhang hindi na gumagalaw yung body niya, yung makina. Oo. Para naging maganda ang andar. Hindi, nakahinga makina nyo kasi sobrang itim na pala ng langis nyo eh. Oo. Pero mga 2 to 3 months lang yun. Hindi, nasa langis din po kasi yan. Dapat talaga magandang langis palagi. Ayan tignan nyo, halos wala tayong maramdaman na vibration O kayo na mismo makakapagsabi niyan. O kahit gumagana aircon nyo, hindi bumabagsak ang minor Ano? Ang laking ang laking advantage niyan pag akyat nyo sa bundok mamaya. Sa pagsanan pa naman, meron parang little bagyo diyan Oo. Yung papunta doon, napakalamig doon. O yan, sige kuya, ingat kayo sa pag-uwi. Binabagyo tayo ha. Mga kapatid, kaninang umaga po may nasiraan na isang senior ulit. Ito po ay si Kuya George Nabor. Nasiraan po siya diyan po sa parting Bamban-Tarlac sa Esitex. Mabilis naman ang responde ng mga traffic patrol doon at nakuha siya, itinaw yung sasakyan at dinala po dito po sa talyer na EJS Auto Shop and Towing Services. So ito pong EJS Auto Shop and Towing Services ang gumawa ng sasakyan ni Ka George R. Nabor. Pero bago gawin yon, siyempre tumawag muna sa akin si Ka George at sinabi niya na ganun nga yung nangyari, dumulas yung timing belt dahil naputol yung tornilyo doon sa tensioner. Di siyempre, pagdulas ng timing belt, naku, ito na. Naputol yung mga rocker arms doon po sa engine ni Kuya George Nabor. At yun naman palang may-ari nung towing truck na humila sa kanya, ay yun din may-ari nung talyer na EJS Auto Shop. So talagang kalakaran kapag ikaw ay may towing truck diyan sa lugar na yan, malapit sa Esitex, TPLEX at NLEX, dapat may talyer ka din talaga. Nagkataon ngayon, itong talyer na to ay pag-aari din mismo ng kapatid. So ngayon, tinulungan nila si Ka George Nabor pagkatapos kong makausap. Ang sabi ko po doon sa mekaniko, Brad, pakitulungan mo si Ka George at huwag kang mag-alala, isasama kita sa vlog ko na kapag ka may masisiraan diyan sa Concepcion, Tarlac, ay pumunta sa inyo dahil parehas tayo ng damdamin
na makatulong sa mga nangangailangan ng ating serbisyo. Kaya po itong EJS Auto Shop, maipagmamalaki natin at talagang parehas na parehas yung naging singil nila kay Ka George Nabor. 4 na rocker arms ang naputol, nagpalit na rin ng timing belt, 2 ang timing belt ng Montero, isang malaki, isang maliit, nagpalit na rin ng tensioner, at ang pinaka-importante doon, yung tornilyong naputol ay pinamasinsyap pa yon, binunot pa yon, inis out pa yung naputol na tornilyo, at ngayon po ay maayos na yung makina. So nagpapasalamat po tayo sa ganyang klase ng mga mekaniko at talyer na ang unang iniisip ay yung makatulong sa kapwa, hindi yung makapanlamang. Kaya po, sa inyo diyan sa EJS Auto Shop, diyan sa may Concepcion Tarlac, pagpalain din po kayo ng ating Panginoon Diyos dahil sa mabuting kalooban na ginawa nyo po dito kay Ka George Nabor. So lahat ng mga masisiraan diyan sa parting Tarlac, sa Esitex o pati diyan sa NLEX dahil sila naman ay nasa Concepcion lang, ay hanapin nyo itong EJS Auto Shop at makakasiguro po kayo na sila po ay parehas, katulad din po ni Autorans. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Kung mayroon pong mga talyer na tutulong sa inyo, lalo na kung nandiyan kayo sa mga emergency situations, iparating nyo lamang po sa akin yung mga talyer na tumulong sa inyo at babatiin po natin dito po sa ating vlog at ipopromote po natin sila para yung mga subscribers po ni Autorans at kayo po na may mga sasakyan ay mapili nyo kung alin yung mga talyer na dapat yung puntahan at yung mga talyer na hindi po kayo pagsasamantalahan. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat.